Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 136. Yungib ng Kabataan. Ang dalawang dila ay patuloy na nakasabit sa bibig ni Xiaoyan habang ang sunod-sunod na alon ng kasiyahan ay patuloy na lumusab sa puso ni Xiaoyan. Lumakas ang lakas na ginamit ng braso niya na para bang tinatangka niyang pagsanibsan ang babaeng nasa braso niya sa katawan niya. Kasunod ng paglaki ng apoy ng pagnanasa sa kanya, si Xiaoyan ay natulala habang ang isang kamay niya ay hindi sinasadyang umakyat sa makitid na baywang ni Yunji. Bahagya itong damaloy bago dumaan sa itim na damit at hinawakan ang makinis at pinong mainit na balat na malajade. Habang ang kanilang dalawang katawan ay gumagawa ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan, parehong si Xiaoyan at Yunji ay bahagyang nanginag. Habang ang kanyang paghinga ay nagiging punit-punit, dahan-dahang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ilang sandali pa, nahawakan na talaga niya ang kanyang malambot na mga taluktok. Sa pagsalakay ng pinakasensitibong bahagi ng babae, bahagyang nagising si Yunji, na nawalan ng malay sa apoy ng pagnanasa. Namuti ang kanyang mukha nang maramdaman ang kanilang intimate posture. Tulad ng kidlat, humiwalay siya kay Xiaoyan, itinikom ang kanyang mga pilak na ngipin at mamulong ng napakahirap. Xiaoyan, ikaw. Kung maglakas loob kang gawin iyon sa akin, papatayin kita kapag nabawi ko ang aking lakas sa hinaharap. Ang boses ni Yunji ay nagdala ng mahinang pamamanhid dahil sa apoy ng pagnanasa na nag-aalab sa kanya, ngunit ang seryosong mga salita ay nagdala ng bahagyang pag-iyak. Tulad ng isang mabigat na martilyo, ang mga salita ni Yunji ay malakas na nabasag sa ulo ni Xiaoyan at agad na tinulungan siyang makatakas sa kontrol ng apoy ng pagnanasa. Sa pakiramdam na ang kanyang kamay ay aktwal na may hawak na isang pribadong lugar, ang mukha ni Xiaoyan ay naging kulay ube habang nagmamadaling tinanggal ito. Marahas niyang ipinalibot ang Daoqi sa kanyang katawan habang pilit niyang pinipigilan ang namimilipit na apoy ng pagnanasa. Nang si Xiaoyan ay pinipigilan ang apoy ng pagnanasa sa kanya, ang kamalayan ni Yunji ay muling nasakop ng apoy ng pagnanasa. Nakayakap ang kanyang braso sa baywang ni Xiaoyan habang ang kanyang pisngi ay paulit-ulit na humahaplos sa dibdib ni Xiaoyan. Nang malapit nang mawala ang kanyang kamalayan, gayunpaman, isang malinaw na luha ang bumagsak mula sa magagandang mata ni Yunji. Isang hindi malinaw na boses ang kumawala sa kanyang nakakaakit na mapupulang labi. Xiaoyan, kapag nawala ang katawan ko sa iyo, papatayin muna kita pagkatapos ang sarili ko. Ang napakalinaw na luha ay damaloy sa kanyang mukha, sa wakas ay damapo sa dibdib ni Xiaoyan. Ang malamig na pakiramdam ay nagdulot ng kapitan sa bibig ni Xiaoyan. Bahagyang bamantong hininga, tinanong niya sa kanyang puso. Guro, itigil ang paglalaro ng patay. Paano ko maaalis ang epekto ng bagay na ito? Hahaha. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ang babaeng ito ay malamang na nagtatamasa ng mataas na katayuan sa Jiama Empire. Kung ikaw. Ang pabirong tawa ni Yao Lao ay tumunog sa puso ni Xiaoyan. Itigil na ang kalokohan. Hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta aalis na may kasamang katawan. Ngayon mo lang siya narinig. Kung talagang sinamantala ko siya, ako ang unang taong papatayin pagkagising niya. Mapait na tumawa si Xiaoyan habang umiiling. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ang mapupulang mukha na malabo ang mata sa isang marangal na babae bago bamulong. Pakiramdam ko hindi siya nagbibiro. Dahil sa kanyang pagkatao, natatakot akong gawin niya talaga. Napakagandang pagkakataon. Napabuntong hininga si Yao Lao at walang magawang sinabi. Ipunan ang iyong Daoqi sa iyong kamay at imasahe ang mga punto ng acupuncture sa kanyang ibabang tiyan, hita at ibaba lamang ng kanyang leeg. Dapat mong malaman ang eksaktong lokasyon ng mga lugar na ito. Naningkit ang gilid ng mga mata ni Xiaoyan nang marinig ang mga lugar na ito. Bakit lahat sila ay mga lugar kung saan ang mga babae ay pinaka-sensitive? Guro, mas mabuting huwag kang magpakatanga. Kasama dito ang buhay ko. Pinunasan ang kanyang pawis, ngumiti si Xiaoyan ng mapait at sinabing. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Yao Lao pagkatapos ng tanong ni Xiaoyan. Palibhas ay walang ibang pagpipilian, si Xiaoyan ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, yumuko ang kanyang katawan at binuhat ang tamad na baywang ni Yunji bago siya inilagay sa stone table. Noon,
bahagyang natanggal na ang mga damit ni Yunji, inilantad ang malaking bahagi ng kanyang hubad na katawan at nagpapakita ng napakaningning na tanawin. Lalong naging miserable si Xiaoyan. Hindi lamang niya kinailangan na pigilan ang namimilipit na apoy ng pagnanasa sa kanya, kailangan niyang kumilos bilang isang santo sa harap ng kalahating hubad na dilag na ito. Huminga ng malalim si Xiaoyan habang dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang mga kamay na natatakpan ni Dao Qi. Pagharap sa halos walang malay na si Yunji, bumulong siya. Paumanhin. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, hindi na nagdalawang isip si Xiaoyan. Mabilis na hinawi ng kanyang mga kamay ang itim na roba sa katawan ni Yunji, huminto lamang ng mahayag ang kalahati ng kanyang puting nyebe na dibdib. Hindi nagambala si Xiaoyan habang iniunat niya ang tatlong daliri at dahan-daang hinihimas ang isang bahagi sa ibaba ng kanyang leeg at kalahating pulgada sa itaas ng kanyang dibdib. Kasunod ng pagpasok ng Dao Qi sa kanyang katawan, ang namumula na pamumula sa mukha ni Yunji ay tumigil sa pagkalat. Hangin na rin ang mapang-akit na helenghing mula sa kanyang ilong. Nang makitang epektibo ito, lumakas ang espiritu ni Xiaoyan at nagmamadaling bumuhos ang Dao Qi sa kanyang kamay. Pagkatapos magmasahe ng ilang minuto, bumaba ang tingin ni Xiaoyan at huminto sa ibabang bahagi ng tiyan ni Yunji. Napabuntong hininga si Xiaoyan nang humarap sa sensitive zone na ito bago niya ipinagpatuloy ang paghihiwalay ng itim na damit. Sa pagkakataong ito, ang pagkilos ng paghihiwalay ng itim na damit ay naging sanhi ng pagkawala ng saklot ng pares ng pert na dibdib na iyon at malikot na tumambad sa hangin ang kahuberan nito. Nilunok ang kanyang laway, hinawakan ng mga daliri ni Xiaoyan ang kalmadong ibabang bahagi ng tiyan at nagsimulang bahagyang gumalaw. Ang gayong matalik na haplos ay natural na naging sanhi ng pag-ugoy ng puso ni Xiaoyan. Habang inilipat ang Dao Qi sa lugar sa maliit na tiyan, hamu pa rin ang pamumula ng mukha ni Yunji. Ang kanyang kulay pink na leeg ay unti-unting bumalik sa normal nitong kaputian. Matapos imasahe ang kanyang tiyan sa loob ng ilang minuto, nagmamadaling ibinalik ni Xiaoyan ang itim na roba. Sumunod, sinimulan niyang itaas ang itim na damit na nasa ibabaw ng mga binti ni Yunji. Hindi nang ahas si Xiaoyan na kumilos ng walang pakundangan sa ganoong lugar. Nang may angat niya ito ng sapat, mabilis niyang nakita ang tamang lugar at ipinikit ang kanyang mga mata habang ginagamit niya ang kanyang Dao Qi para mabawasan ang siga ng pagnanasa sa Yunji. Nang nakapikit si Xiaoyan, hinigpitan ni Yunji, na nakahiga sa kama, ang kanyang kamay. Ang kanyang mahahabang pilikmata ay patuloy na nanginginig habang ang pagpapahayag ng hiya at galit ay paulit-ulit na sumilay sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, si Xiaoyan ay basang-basa sa pawis nang sa wakas ay tinanggal niya ang kanyang kamay. Hinailan niya pababa ang itim na roba at humihingal. Paglingon niya, nalaman niyang bumalik sa normal ang mukha ni Yunji at nagpakawala ng buntong hininga. Sa sandaling si Xiaoyan ay bumuntong hininga, ang Dao Qi sa kanyang katawan na pagod sa pagtulong kay Yunji na sugpuin ang kanyang apoy ng pagnanasa ay halos pinahintulutan na muling lumitaw ang apoy ng pagnanasa sa kanya. Na may pulang mukha, bahagyang yumoko si Xiaoyan at pinagmasdan ang walang pagtatanggol na dilag na nakahiga sa batong kama. Kusa siyang humakbang at ibinaba ang ulo para pagmasdan ang malambot, maganda at mapang-akit na mga labi. Isang apoy ang sumilay sa kanyang mga mata bago niya dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo. Naramdaman ang pagsasara ng hininga, nagsimula ring humigpit ang mga kamay ni Yunji. Habang si Yunji ay naghahanda sa pagganti, ang panakip na hininga ay hindi lumalapit sa kanyang mukha. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang malinaw na tunog ng isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa kuweba. Nang mamatay ang tunog, unti-unting lumalayo ang mainit na hininga. Unti-unting umalis sa kuweba ang tunog ng mga nakakatuwang yabag. Nang mawala lamang ang tunog ng mga yabag ay napailing si Yunji ng kanyang pilikmata at nagmulat ng kanyang mga mata. Nang makita ang bahagyang gulong itim na damit sa kanyang katawan, isa pang luha ang bumagsak. Bagamat malinaw sa kanya na ang pinaka-nakakatakot na bagay ay hindi nangyari, ang pagmamasahe ni Xiaoyan ay walang pinagkaiba sa makita ang kabuuan ng kanyang hubad na katawan. Sa kanyang posisyon, halos walang sino man ang nang-ahas na maging masungit sa kanyang harapan, lalo na ang random na paghawak sa kanyang katawan.
Sa pag-iisip kung paano ang kanyang unang halik na iningatan niya sa loob ng maraming taon ay inagaw ng isang batang lalaki na mas bata sa kanya sa kuweba na ito, nakaramdam si Yeonji ng nakatutuwang pagnanais na umiyak ngunit walang luhang lumalabas. Nang mawala ang kanyang Daochi, si Yeonji ay naging mas malamig at walang pakiramdam kaysa sa karaniwan niyang nararamdaman. Ang kanyang hindi maabot na posisyon ay tila pansamantalang natatakan sa malalim na recess ng kanyang kamalayan. Kung nangyari ito sa nakaraan, hindi magdadalawang isip si Yeonji na bunutin ang kanyang espada at putulin si Xiaoyan sa 18 piraso. Siyempre, kung hindi selyado ang kanyang Daochi, ang epekto ng aphrodisiac na random na pinagsama-sama ni Xiaoyan ay hindi makakapagdulot ng kahit katiting na pagkahilo kay Yeonji. Nakahiga sa batong kama, kinagat ni Yeonji ang kanyang mapupulang labi. Ang kanyang mukha ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa pagitan ng ningning at kadiliman nang walang sinumang nakakaintindi sa kanyang iniisip. Matapos tumakbo palabas ng kuweba, si Xiaoyan ay tuwang-tuwang tumakbo patungo sa talon sa di kalayuan. Ang kumakalat na apoy ng pagnanasa sa kanya ay naging sanhi ng kanyang katawan na parang isang nagniningas na uling. Nagpatuloy siya sa pagtakbo ng medyo may kalayuan sa mukha niya. Hindi nagtagal ay pumasok sa kanyang tainga ang dumadagandong na tunog ng tubig at ang mamasama-sa na hangin na dumampi sa kanyang mukha ay naging dahilan upang maging mas komportable si Xiaoyan. Plop! Nang makita ang lawa na lumilitaw sa kanyang mga mata, tumalon si Xiaoyan dito na parang isda. Bumaon ang kanyang katawan sa ilalim ng lawa, na nagpapahintulot sa malamig na tubig ng lawa na patahimikin ang kanyang mainit na katawan. Kumuha si Xiaoyan ng energy recovery pill mula sa kanyang storage ring at itinapon ito sa kanyang bibig, nagkataon na nakainom ng ilang lagok ng tubig sa lawa. Pagkatapos, sa ilalim ng lawa, pinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang mga paa at sinimulang pahintulutan ang kanyang Daochi na umikot at sinimulang iwaksi ang apoy ng pagnanasa. Sa provocation mula sa tubig at unti-unting pagbawi ng kanyang Daochi, ang init sa katawan ni Xiaoyan ay nagsimulang hamupa. Ang namimilipit na apoy ng pagnanasa sa kanya ay unti-unting naglaho. Plop! Isang ulo ng tao ang biglang lumabas mula sa kalmadong lake surface habang pinupunasan ni Xiaoyan ang tubig na dumaikit sa kanyang mukha at itinaas ang kanyang ulo para panoorin ang araw na nakabitin sa kalangitan. Mahina siyang nagpakawala ng hininga at dahan-dahang lumangoy patungo sa gilid ng lawa habang paulit-ulit na sumisipsip ng hangin. Tumitig sa langit ang singkit na mga mata ni Xiaoyan nang bigla niyang dinilaan ang kanyang mga labi. Muling lumitaw sa kanyang mga mata ang marangal at magandang mukha ni Yeonji. Ang orihinal na marangal, babaeng Diyos tulad ng pag-iral ay nagsiwalat ng kanyang pinakamapang-akit at masasamang postura sa kanya. Umiling si Xiaoyan habang tumatawa ng mapait sa mahinang boses. Alam niyang anuman ang mangyari sa hinaharap, palaging may puwang ito sa puso niya bilang ang nagbigay sa kanya ng unang pagtikim ng babae. Bumantong hininga ng walang anumang dahilan, umakyat si Xiaoyan sa lawa at dinala ang hindi mapakali na pakiramdam habang dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kuweba. Nang marating na niya ang kuweba, huminga ng malalim si Xiaoyan. Mahina siyang bumulong. Dapat nagising siya, tama ba? Hawak ang sariling kamay, binuksan ni Xiaoyan ang kanyang hakbang at naglakad papunta sa malamig na kuweba. Itinoon niya ang kanyang tingin sa stone platform at natigilan. Si Yeonji, na dapat ay nakahiga doon, ay naglaho. Bumalatay ang pagkabalisa sa mukha ni Xiaoyan habang mabilis siyang humakbang pasulong at sisiga na sana nang biglang nanlamig ang kanyang leeg. Isang kakaibang mukhang longsword na walang init ang mahigpit na nakapatong sa kanyang lalamunan. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas habang ang mga mata ni Xiaoyan ay nakatingin sa kanyang likuran. Nakasuot ng itim na roba, bitbit ng kanang kamay ni Yeonji ang longsword habang nakatayo sa likod niya na may yelong mukha. Battle Through the Heavens. Kabanata 137. Pagsira ng selyo. Ang tanawin sa loob ng malamig at nakakapreskong kuweba ay kakaiba at mapanganib. May babaeng humawak ng mahabang espada sa lalamunan ng binata. Ang nagyayelong pakiramdam sa kanyang lalamunan ay nagdulot ng maraming goosebumps na lumitaw sa buong katawan ni Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at mapait na ngumiti sa paraang umaasa na maalis ang anumang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko ginawa ang bagay na iyon sa iyo. Nang marinig ito,
Medyo namula ang magandang mukha ni Yunji. Sa kanyang puso, naisip niya. Maaaring hindi mo ginawa iyon sa akin, ngunit mayroon bang pagkakaiba sa pagitan ng ginawa mo sa bagay na iyon? Lumitaw ang isang kislap sa kanyang magagandang mata ngunit ang mahabang espada sa kamay ni Yunji ay hindi gumawa ng kahit katiting na paggalaw. Inilipat niya ang kanyang tingin at nakita ang napakapulang handprint sa mukha ni Xiaoyan. Malamang, iyon ang lugar kung saan nagmula ang tunog ng sampal sa kuweba. Nakatitig sa medyo nakakatawang handprint, ang lamig sa mga mata ni Yunji ay naging medyo uminit. Maya-maya, nagpakawala siya ng malungkot na buntong hininga at mahinang binawi ang kanyang mahabang espada bago naglakad patungo sa loob ng kuweba. Nang malagpasan niya si Xiaoyan, mahina niyang sinabi. Magpapanggap na lang tayo na kung ano man ang nangyari ngayon ay hindi nangyari. Kung hindi, kung kumalat ang kwento, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Nakatayo sa parehong lugar, tiningnan ni Xiaoyan ang maganda at kaakit-akit na kurba ni Yunji mula sa kanyang likod bago pumikit at nagpakawala ng mapait na buntong hininga. Sa katunayan, ang mga ganoong bagay ay dapat nakalimutan. Kung ikukumpara sa katayuan niya, para siyang palaka na nakaupo sa ilalim ng balon. Kahit na ang palaka ay nagawang maging matalik sa Disney dahil ito ay nahulog sa gulo, ang malawak na kalangitan sa huli ay kung saan ang Disney ay tunay na pag-aari habang ang palaka ay mananatili lamang sa balon, nakatitig sa kalangitan. Dao Huang, isang dibisyon na napakahirap lampasan. Marahil ay magkakaroon ng pagkakataon si Xiaoyan na lampasan ito ngunit kahit papaano, hindi ito ngayon. Ang mapagmataas at marangal na babaeng ito ay hindi rin maniniwala na ang isang binata na may lamang lakas ng isang Daoshi ay makakamit ang antas na iyon. Maaaring may talento si Xiaoyan ngunit hindi iyon nangangahulugan na magagawa niyang maging isang Dao Huang. Ang panaginip ay hindi nag-iiwan ng bakas. Umiling si Xiaoyan at bumulong habang sinusundan niya si Yunji papasok sa kuweba. Pinagmamasdan ang lamig na nakaharap kay Yunji na nakapikit habang sinusubukang basagin ang selyo, nagkibit balikat siya. Umupo siya sa isang sulok, pumikit at nagsimulang sanayin ang kanyang Daochi. Kasunod ng katahimikan ng dalawa, isang awkward at nakakahiyang kapaligiran ang bumaba sa loob ng kuweba. Lumilitaw na ang mag-asawa ay nahihirapang bumalik sa pagkakasundo nitong mga nakaraang araw. Nanatili ang tahimik na kapaligiran hanggang tanghali. Sa panahong ito, lumabas si Xiaoyan upang manghuli ng ilang isda at walang isip na nakaupo sa tabi ng apoy at iniikot ang kahoy na pamalo. Ang kanyang puso ay biglang namulat sa isang bagay at iniangat ang kanyang ulo, para lamang sa kanyang titig ay magkasalungat sa isang pares ng maaliwalas na magagandang mata. Nagtama ang tingin ng dalawa at agad na umiwas, na parang walang nangyari. Pinaikot muli ni Xiaoyan ang inihaw na isda bago kinuha ang isa sa mga ito at ibinigay kay Yunji. Kumain ka na. Hindi ako nagugutom. Ibinaba ni Yunji ang kanyang ulo habang mahina niyang sinabi. Pagkasabi pa lang niya ng mga katagang iyon ay naramdaman niyang kumirot ang tiyan niya. Gayunpaman, nanatili siyang matigas ang ulo, nakapikit at hindi pinansin ang protesta ng kanyang tiyan. Relax. Itinapon ko na ang bagay na iyon. Nang makitang ang pagtanggi ni Yunji na tanggapin ang isda, ngumiti lang si Xiaoyan at magbitaw ng malamig na biro. Binuksan ni Yunji ang kanyang mga mata, pinagdikit ang kanyang mga labi at inangat ang kanyang ulo at nakita ang isang binata na may mainit na ngiti sa tabi ng apoy. Isang lambot ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi may kakaila na ang maislan at gwapong hitsura ni Xiaoyan kasama ng kanyang edad ay nagbigay ng impresyon sa iba bilang isang hindi nakakapinsalang tao. Nang titigan niya lamang ang inihaw na isda ay naalala ni Yunji na nagsimula ang buong pangyayaring ito dahil sa isda na kanyang inihaw. Napaharap na lang sa hindi inaasahang kamalasan ang binata sa kanyang harapan. Bagamat ang hindi inaasahang kasawiang ito ay isang bagay na gustong maranasan ng sinumang tao. Napabuntong hininga, inabot ni Yunji ang kanyang kamay at tinanggap ang inihaw na isda sa kanyang harapan. Bamuka ang maliit niyang bibig at hahawakan na sana ito nang biglang tumawag si Xiaoyan. Mag-ingat ka, medyo mainit pa. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, hindi maiwasan ni Yunji na magambala. Agad niya itong binigyan ng masamang tingin at sinabing, Sinong Dao Huang ang nakita mong nagmamalasakit sa kaunting init na ito?
Si Xiaoyan ay nagbigay ng nahihiyang ngiti, kumuha ng inihaw na isda at nilagok ito. Sa maliliit na kagat, dahan-daang inilipat ni Yunji ang karne ng isda sa kanyang maliit na bibig at nagsimulang magpahinga. Marahil ay dahil sa mga mapagmalasakit na salita na sinabi ni Xiaoyan ng biglaan. Nilunok niya ang pagkain at mahinang sinabi. Dapat masira ko na ang selyo bukas. Biglang huminto ang malaking pagnguya ni Xiaoyan at nilunok niya ang mga bagay sa kanyang bibig. Napabuntong hininga siya. Sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na kapag muling nabawi ni Yunji ang lakas ng isang dawwang, ang kaaya-ayang relasyon na mayroon sila ay masisira. Sa hinaharap, siya ay magpapatuloy na maging superior na dawwang habang siya ay magiging isang langgam na lumalaban para maging isang dawshi. Magiging mahirap para sa dalawa na muling mag-interact. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, nagsimulang maramdaman ni Xiaoyan na ang mabangong inihaw na isda ay naging walang lasa. Sa ilang kagat, natapos niya itong kainin at malabong sinabi. Talaga. Binabati kita. Pagkatapos na mabawi ang aking lakas, muli akong pupunta at hanapin ang Amethyst Winged Lion. Sa tila hindi naramdaman ang mood ni Xiaoyan, ipinagpatuloy ni Yunji ang kanyang sariling pag-uusap. Sana ay patuloy kang masil nito. Biglang lumabas ang pangungusap sa bibig ni Xiaoyan na abalang mumunguya ng isda. Nang marinig ang mga salita, tumawid ang kilay ni Yunji. Galit niyang itinapon ang inihaw na isda kay Xiaoyan at hinampaz. Ikaw na bastos. Ano ang sinasabi mo? Binitiwan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at sinalo ang lumilipad na inihaw na isda. Nakita niya ang maliliit na marka ng ngipin nito at ngumisi. Sinimulan niya itong kagatin sa paraang nagmumungkahi na siya ay humahawak ng isang uri ng kayamanan. Pinagmamasdan si Xiaoyan na hawak ang inihaw na isda na kanyang kinain at paulit-ulit na kinakagat mula rito, isang maliwanag na pulang kulay ang bahagyang lumitaw sa mukha ni Yunji. Marahan siyang dumura. Kumain ka na. Hayaang masakal ka nito hanggang mamatay. Nang matapos ang isda, dumighay si Xiaoyan bago tumagilid ang kanyang ulo at nagtanong. Maaaring mukhang kalokohan ito ngunit gusto ko pa ring magtanong. Gusto mo ba ng tulong ko? Matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan, tumahimik si Yunji at talagang tumanggo. Nang makita ang natatarantang ekspresyon sa mukha ni Xiaoyan, mahina niyang ipinaliwanag. Ang Purple Spirit Crystal ay kadalasang inilalagay sa kuweba ng Amethyst Winged Lion. Noong nakaraan, balak ko sanang pumasok pero natuklasan ako nito. Kapag nabawi ko na ang lakas ko bukas, muli kong aabalahin ang Amethyst Winged Lion. Ikaw naman. Sana matulungan mo akong makapasok sa Amethyst Winged Crystal. Hindi ito magiging problema sa pagbibigay ng tulong, ngunit, maaaring nakakahiyang sabihin ito ngunit bilang isang Daoshi, anumang ranggo ng tatlong Magic Beast na makikita sa panloob na rehiyon na ito ng Magic Beast Mountain Range ay madali akong matatapos. Mapait na tumawa si Xiaoyan habang winawagayway ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos kong masira ang selyo bukas, gagamit ako ng isang lihim na pamamaraan na magbibigay daan sa iyo upang makakuha ng kaunting lakas sa loob ng maikling panahon. Gamit ang lakas na ito, dapat kang makapasok sa mga panloob na rehiyon ng Magic Beast Mountain Range. Kung tutuusin, bihira ang mga Magic Beast na pumasok sa kuweba ng Amethyst Winged Lion. Sabi ni Yunji. Bahagyang tumanggo si Xiaoyan. Isuot mo itong kristal. Hanggat malapit ka sa Purple Spirit Crystal, magiging mainit ito. Kailangan mo lang umasa sa temperatura nito para mahanap ang Purple Spirit Crystal. Inalis ni Yunji ang isang madilim na berdeng rhombus na hugis kristal mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito kay Xiaoyan habang siya ay nagsasalita ng nakangiti. Tinanggap ni Xiaoyan ang kristal at isinabot ito sa kanyang leeg. Pagkatapos ay inangat niya ang kanyang ulo, ngumiti siya. Gagawin ko ang aking makakaya. Habang pinapanood ang ngiti ni Xiaoyan, bahagyang iniling ni Yunji ang kanyang ulo. Pagkasabi ng lahat ng kailangang sabihin, wala nang paksang pag-uusapan ang dalawa. Muling tumahimik ang kapaligiran. Magpahinga ka na. Kailangan ko pang mag-training saglit. Binasag ni Xiaoyan ang katahimikan at ngumiti kay Yunji. Naka-cross-legged siya sa isang stone platform sa gilid, pumikit at pumasok sa training mode. Nakaupo sa stone bed,
tinitigan ni Yunji ang binata na may gwapong mukha ng matagal bago ito bahagyang bumantong hininga. Dahan-dahan siyang humiga at bumulong sa sarili. Matulog ka na. Kapag nagising ka bukas, makakalimutan mo na ang lahat. Makalipas ang mahabang panahon pagkatapos na tumahimik ang batong kuweba, ang nakapikit na si Xiaoyan na nasa pagsasanay ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Nilinggan niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang natutulog na dilag, si Yunji, na nakahiga sa batong kama. Dahan-daang bumaba sa batong entablado, lumapit siya sa gilid ng kama at pinagmasdan ang matikas at kaakit-akit na mga kurba. Sa wakas, dama po ang kanyang mga mata sa magandang mukha na may bahagyang niniting na kilay. Matiim na tinitigan ng mata ni Xiaoyan ang magandang mukha na ito na maaaring hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong tingnan muli ng diretso. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Xiaoyan ang isang malaking itim na robe mula sa kanyang storage ring at bahagyang inilagay ito sa katawan ni Yunji bago tumalikod at naglakad patungo sa pasukan ng kuweba na may malaking heavy Zuan ruler sa kanyang likod. Ang gabi ay ang oras kung kailan pinakaaktibo ang Magic Beasts kaya kailangan niyang mapanatili ang panonood sa lahat ng oras. Nang lumingon si Xiaoyan, ang nakapikit na natutulog na si Yunji ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Tahimik niyang tiningnan ang naglalaho na likod ng isang figurine na may dalang kakaibang mukhang itim na malaking ruler. Hinaplos ng kanyang kamay ang itim na damit na nakatikip sa kanyang katawan at sa loob ng kanyang matahimik na puso, nagsimulang tumaas ang hindi kilalang mga alon. Isang mahinang buntong hininga mula sa loob ng kuweba ang dahan-dahang namatay. Nang sumikat ang mainit na bukang liwayway sa natutulog na si Xiaoyan, nagsimulang magmulat ang kanyang inaantok na mga mata. Sa sandaling ginawa niya iyon, bigla at mabilis niyang inikat ang kanyang ulo. Naka-cross-legged si Yunji sa batong kama sa kuweba. Ang kakaibang mukhang longsword ay inilagay sa kanyang mga binti. Ngayon, siya ay nagpalit sa isang snow white plain dress at ang kanyang orihinal na tamad na mukhang phoenix na estilo ng buhok ay muling natipon, na nagbigay ng isang mahinang pakiramdam. Ang kanyang magandang mukha ay kalmado at matikas, walang iniwang bakas ng kahinaan na natamo niya nitong mga nakaraang araw. Lumilitaw na parang naramdaman niyang nagising si Xiaoyan, bumukas din ang mga mata ni Yunji. Ang kanyang magagandang mga mag-aaral ay lumingon kay Xiaoyan habang mahinang nagtanong. Gising ka na. Ang boses ay kasing linaw ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, may dala itong kaunting lamig. Ang walang malasakit na tono ay katulad ng sa isang pag-uusap sa pagitan ng mga estranghero. Matapos walisin ang kanyang tingin kay Yunji, dahan-dahang bumantong hininga si Xiaoyan. Itinagilid niya ang kanyang ulo at nagtanong. Ang selyo, sira ba ito? Oo, walang emosyong tumanggaw si Yunji at bahagyang ginalaw ang kanyang katawan. Nang sumunod siyang nagpakita, nakatayo siya sa harap mismo ni Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang magagandang mata, tinitigan ang mukha ni Xiaoyan at sinabing. Tara na, kapag nasa labas na tayo, tutulong ako na pansamantalang itaas ang iyong lakas. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, tumalikod siya at pinangunahan ang daan patungo sa labasan kasama ang kanyang kaakit-akit at magagandang yapak. Iniangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo, pinagmasdan ni Xiaoyan ang likod ng magandang figure na umaalis sa kuweba at biglang nagsabi. Gusto ko ang Yunji nitong mga nakaraang araw. Hindi nakita gusto ngayon. Sa labasan ng kuweba, tumahimik ang magandang figure. Nanatili siya sa parehong lugar ng ilang sandali bago muling binuksan ang kanyang hakbang at lumabas ng kuweba. Battle Through the Heavens. Kabanata 138. Pinagsanib na operasyon. Habang nakatayo ang araw sa tuktok ng langit, tumangala si Xiaoyan para tingnan ang maganda at payat na figure na nakatayo sa ibabaw ng malaking bato. Mula sa abot tanaw, bumuhos ang sikat ng araw, tumapon ang sarili sa figure at nagdagdag ng mahinang patong ng ningning sa maluwalhating panoorin. Sa kasalukuyan, ang hitsura ni Yunji ay katulad noong nakipaglaban siya sa Amethyst Winged Lion habang si Xiaoyan ay nakatago sa isang tabi at nanonood. Puno ng biyaya at kamahalan. Ang pagmamataas mula sa kanyang dalisay at malamig na pag-uugali ay nagkaroon ng paraan upang mapahiya ang iba sa kanilang kababaan. Parang naramdaman ang titig ni Xiaoyan, hindi nagmamadaling tumalikod si Yunji at bahagyang itinaas ang kanyang mga mata upang salubungin ang tingin ng itim na pares ng mga mata.
Hindi nagtagal, mabilis niyang tinalikuran ang mga ito at sinabihan siya sa mahinang tono. Hahayaan kitang magkaroon ng isang antas ng kapangyarihan ng Daoshi sa loob ng maikling panahon at dahil ako ay may katangian ng hangin, ang iyong bilis ay lalakas ng kaunti. Kung sino mang magic beast ang sumusubok na humadlang sa iyo, subukan ang iyong makakaya na huwag labanan ito o kung hindi ang mga tunog ng labanan ay hihigit pa lalo na ang mga tunog ng labanan, yun ang mangyayari sa iyo, yun. Kung mangyari iyon sa iyo, ako ay natatakot na mangyari ito sa iyo. Biglang tumigil si Ji at bahagyang lumingon, tinitigan niya si Xiaoyan. Lumaylay ang mga talukap ng mata, tila hindi narinig ni Xiaoyan ang implikasyon sa loob ng mga salita ni Yonji na hindi niya sinasadyang nailabas, bahagyang tumango lamang siya. Nakatingin sa hitsura ng katahimikan sa mukha ni Xiaoyan na higit pa sa kanyang mukha, nang hindi alam kung bakit, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Yonji. Ilang sandali pa, lumutang siya pababa sa malaking bato, lumitaw sa gilid ni Xiaoyan at pagkatapos ay mahinang nagtanong. Magsisimula na ba tayo? Sige. Nang makita ang pagtango ni Xiaoyan, ang malajade na mga kamay ni Yonji ay dahan-daang umunat bago bahagyang dumaikit sa likod ni Xiaoyan. Sa isang mahinang pagtap ng kanyang mga daliri, isang magulong enerhiya ng Dao Qi ang mabangis na bumuhos kay Xiaoyan at sa halip na magrebelde dahil sa pagiging dayuhan ng katawan, ang Dao Qi ay maamo na dumaloy sa mga channel ni Xiaoyan sa ilalim ng kontrol ng kalooban ni Yonji. Ang daloy ng masiglang Dao Qi na ito ay nagdulot sa katawan ni Xiaoyan na makaramdam ng hindi pa nagagawang lakas. Bahagyang pinaikot-ikot ang kanyang katawan, na para bang siya ay isinilang na muli, ang mga buto sa buong katawan niya ay patuloy na naglalabas ng mga basag na tunog. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao, isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan. Ito ba ang kapangyarihan ng isang Daoshi? Gaya ng inaasahan, hindi ito may kukumpara sa isang Daoshi. Casual na tumatalbog sa kanyang talampakan, nalaman ni Xiaoyan na ang kanyang katawan ay tila mas maliksi kaysa dati. Malamang, ito ay dapat dahil sa wind attribute na Dao Qi sa loob ng kanyang katawan, hindi nakakagulat na ang mga Daoshi na iyon na nagsasanay ng wind attribute Qi techniques ay napakabilis at maliksi. Ang Dao Qi na ito ay sapat na para tumagal ka ng 2 oras. Sa loob ng 2 oras na ito, kailangan mong kunin ang Purple Spirit Crystal mula sa kuweba ng Amethyst Winged Lion. Magiliw na paalala ni Yonji. Gagawin ko ang aking makakaya upang pigilan ito ngunit kailangan mo pa ring bantayan ang oras. Ang talino ng brute na iyon ay hindi mas mababa sa katalinuhan ng isang tao. Kung sakasakali may napagtanto siya, natatakot ako na wala ng mga pagkakataon sa susunod. Sige, aalis na tayo. Tumango si Xiaoyan habang itinoon ang kanyang mga mata sa nakakaaliw na kutis ng taong nasa tabi niya at saka ngumiti. Oo, bahagyang inihilig ni Yonji ang kanyang ulo at sa bahagyang pagigting, dahan-daang umusbong mula sa kanyang likod ang isang pares ng berdeng kulay na mga pakpak ng enerhiya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang aksyon ni Xiaoyan, natigilan siya. Bagamat maya-maya matapos ang isang mapang-akit na pamumula ay lumitaw sa kanyang magandang mukha, napahiya at nagagalit, siya ay sumingit. Anong ginagawa mo? Kasalukuyang nasa poster na nakayakap, nanlaki ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig niya ang tanong ni Yonji. Labis na namangha siya, sumagot siya. Sa ganoong kalayuan, hindi mo ako maaaring iwanan upang tumakbo doon ng mag-isa, diba? Kung sakasakali akong makatagpo ng ika-4 o 5 magic beast, hindi ba matatapos ang aking paglalakbay? Sa panginginig ng kanyang mahahabang pilikmata, makalipas ang ilang segundo, napabuntong hininga na lamang si Yonji habang masungit na tumango. Nang makita ang kanyang pagtanggap, bahagyang umangat ang mga sulok ng bibig ni Xiaoyan, dahan-daang lumakad pasulong, muli niyang niyakap ang marangal na babaeng ito sa kanyang yakap. Huwag kang sumubok ng anumang nakakatawa kung hindi ay itatapon kita. Sa kanyang matino na kalagayan at nabawi na rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, bahagyang nanginig ang malambot na katawan ni Yonji nang muli niyang natagpuan ang sarili sa yakap ng binata sa kanyang harapan. Dahan-daang huminga, pilit niyang pinigilan ang kinakabahan niyang puso bago siya nagbanta. Nakangiti si Xiaoyan habang tumango, bumubulong sa mahinang boses. Nahawakan ko na ang lahat ng dapat na mayroon ka.
Bahagyang namula ang magandang mukha ni Yeonji habang nagkunwaring hindi niya narinig ang kanyang mga ungol, kasabay ng bahagyang pag-alog. Ang dalawang pakpak sa kanyang likod ay mabilis na inilalayo sa lupa ang dalawang tao at ilang sandali pa, lumilipad sila ng mataas sa kalangitan. Nang sila ay umakyat sa himpapawid, tulad ng isang octopus, si Xiaoyan ay ibinalot ang kanyang sarili kay Yeonji na naging sanhi ng kanyang magandang mukha na nagalit hanggang sa ito ay pumuti. Sa ilang sandali lamang, ang taong ito ay itinapon na ang kanyang mga salita sa hangin. Super kapal ng balat niya. Si Yeonji ay nagsuot ng malamig na ekspresyon sa kanyang magandang mukha habang pinabilis niya ang kanyang bilis. Mataas sa himpapawid, isang berdeng ilaw ang kumislap habang ang kanilang mga figure ay lumipad na sa unahan ng mahigit 100 metro. Oh, tama, anong star ka na daw, Huang? Hindi pinansin ang mga ulap na lumipad sa kanyang tainga, idinikit ni Xiaoyan ang kanyang bibig sa tabi mismo ng malambot na earlobe ni Yeonji nang bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig upang magtanong. Habang ang kanyang mainit na hininga ay humahaplos sa kanyang mga tainga, ang kasalukuyang lumilipad na katawan ni Yeonji ay marahas na umindayog. Isang sama ng loob na ekspresyon ang lumiwanag sa kanyang magagandang mga mata nang sumagot siya sa mapurol na tono. 3 star. Kung gayon, ilang bituin ang Amethyst Winged Lion. Nakakunot ang noo ni Xiaoyan habang sinusundan ang kanyang pagtatanong. Walang malinaw na star rating ang Magic Beasts ngunit kung gusto mong ikumpara gamit ang mga tulad ng Dao Skills at Dao Chi, pinakamabuting makakalaban nito ang isang 2-star na si Dao Huang. Gayunpaman, ang Amethyst Winged Lion ay kilala sa pisikal nitong kakayahan sa pakikipaglaban at maaaring tumugma sa 4 o kahit 5-star Dao Huang Cultivator. Ganap na nakatuon sa paglipad, matahimik na sinabi ni Yeonji. Sa kabuuan, ang lakas nito ay maaaring mabilang bilang isang 3-star Dao Huang. Hindi nakapagtataka pagkatapos nitong maging malapit sa araw na iyon, natalo ka ng napakabilis. Talagang napakalakas sa santukan ang lalaking iyon, ang sugat sa dibdib mo. Tumanggaw si Xiaoyan, na para bang may punto siya sa isip. Bago pa siya makatapos, sa kanyang takot, nakita niyang biglang bumagsak ang kanyang katawan sa isang malaking distansya. Dali-dali niyang niyakap si Yeonji ng mahigpit sa pagkaalarma at itinaas ang kanyang ulo, nakita niyang namumutla ang pisngi nito sa galit at kahihiyan. Kaya wala siyang ibang alternatibo kundi ang walang magawang iling ang kanyang ulo. Kung makakarinig pa ako ng anumang salitang basura mula sa iyo, talagang itatapon kita. Sa daldal na lalaki na ito, walang ibang paraan si Yeonji na harapin siya maliban sa pagbabante sa kanya. Sige, hindi ko nasasabihin. Pilit na ngumiti si Xiaoyan habang tinatango ang kanyang ulo, takot talaga siyang magalit sa babaeng ito. Kung itinapon siya nito, iyon na ang katapusan ng lahat. Ngunit, bagamat gumaling na ang iyong mga sugat, noong huli kong tingnan, may natitira pa ring mga pangit na peklat. Bagamat ang hindi maarak na mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni Xiaoyan na parang ipo-ipo at naging sanhi ng biglang pagbigat ng ekspresyon ng magandang mukha ni Yeonji. Unti-unting nag-ipon ng Dao Chi sa kanyang katawan habang naghahanda siyang ibaba ang taong ito, na patuloy na sinusubok ang kanyang pasensya. Sa hinaharap, tutulungan kitang gumawa ng ilang gamot na mag-aalis ng mga pangit na peklat na iyon. Para sa isang magandang babae, ang pag-iwan ng mga peklat na ito ay hindi magiging mabuti. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Xiaoyan ay nagdulot ng bahagyang panginginig sa kaibuturan ng puso ni Yeonji. Habang nakatingin sa maalab na mukha ng binata, ang nagtitipon na si Dao Chi ay unti-unting nagkalat. Nagkukunwaring mapurol na tono, sumagot siya. Hindi na kailangan, kapag tapos na ako rito, maliit na ang pagkakataong magkita tayo sa hinaharap. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang huminto si Xiaoyan. Maya-maya pa, sa loob-loob niya ay kinutya niya ang sarili habang umiiling, mukhang basa pa siya sa likod ng tenga. Ang kabilang partido ay isang Dao Huang practitioner, isang simpleng bagay para sa kanya na kumuha ng mga table task na nag-aalis ng mga peklat. Natahimik si Xiaoyan nang sa wakas ay itinikom niya ang kanyang bibig. Sa natitirang paglalakbay, bagamat natupad na ni Yeonji ang kanyang hiling at nakamtan ang kapayapaan, hindi niya moari kung bakit bahagyang nasasakal ang kanyang puso nang walang patuloy na pag-ungol ng kabataan sa kanyang tainga. Tahimik, napadpad sila sa isang magulong bato.
Pagkalapag, si Xiaoyan ay lubos na binitawan si Yunji habang ang kanyang mga tingin ay tumatama sa napakalaking bulubundukin sa di kalayuan. Sa tuktok ng hanay ng kabundukan, ang isang napakalaking kuweba ay bahagyang nakikita sa ilalim ng takip ng mga sanga. Yan ba ang kuweba ng Amethyst Winged Lion? Habang nakatayo siya sa likod ng isang bato, maingat na inilapag ni Xiaoyan ang kanyang linya ng paningin patungo sa tuktok ng bundok habang tahimik siyang nagtanong. Oo, bahagyang tumango, ang mga tingin ni Yunji ay dahan-daang lumipad sa mga kalapit na lugar ng kuweba. Ang kanyang amber itim na kilay ay bahagyang nagkunot bago sinabing. Ang mga nakapaligid na depensa ay tumaas ng husto, mukhang ang taong iyon ay tumaas ng seguridad. Para sa matataas na ranggo na magic beast sa pasukan ng kuweba, gagawin ko ang lahat para patayin o saktan sila. Ikaw naman, pumili ng pinakamagandang oras para palihim na makalusot sa kuweba. Lumingon si Yunji at nagbabala. Sige. Tumango si Xiaoyan, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Nang makitang naibigay na ang lahat ng mga tagubilin, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Yunji. Nang malapit na siyang lumipad, inihilig niya ang kanyang ulo kay Xiaoyan at mahinang sinabi. Ikaw. Mag-ingat ka, siguraduhing walang masamang mangyayari. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Xiaoyan. Dapat ka ring mag-ingat, kahit na gusto ko kung muli kang masil, umaasa pa rin ako na walang mangyayari sa iyo. Walang magawang umiling si Yunji, hindi na nagtagal. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay nanginginig habang ang kanyang kahangahangang figure ay mabilis na tumalon sa hangin bago lumipad patungo sa napakalaking kuweba na kasing bilis ng kidlat. Hindi lingid ang anyo ni Yunji, kaya nang pumasok siya sa lugar sa loob ng 100 metro mula sa kuweba, umalangaw-ngaw ang tuloy-tuloy na alon ng mga alulong ng hayop sa kabundukan. Sa isang pitik ng kanyang malajade na kamay, lumitaw ang kakaibang kulay berdeng espada. Ang anyo ni Yunji ay nagbago sa isang kulay berdeng ilaw at sa isang iglap ay sumugod siya sa masukal na kagubatan na nakapalibot sa kuweba. Kaagad, isa-isang umalangaw-ngaw ang malungkot na mga alulong. Maraming magic beast ang tumakas sa gulat mula sa paligid ng kuweba. Sa harap ng isang dawwang, ang mabangis na magic beast na ito ay hindi nagpakita ng kahit katiting na kabangisan. Taong babae. Naglakas loob ka pa ring magpakita. Ngayon ay kukunin ko ang iyong buhay bilang kabayaran sa aking sungay. Habang pinapatay ni Yunji ang nagbabantay na magic beasts, mula sa loob ng napakalaking tirahan ng kuweba, ang galit na dagandong ng Amethyst Winged Lion ay biglang sumabog sa kalangitan. Kasunod ng dagandong, isang maningning na kulay lila na liwanag ang lumabas sa kuweba na parang kidlat bago biglang bumaril patungo sa kagubatan. Sa isang iglap, ang masukal na kagubatan ay naging mga durog na bato. Ang masukal na kagubatan ay nawasak habang dalawang ilaw, isang berde, isang violet, ay naghahabulan habang sila ay nagmamadali patungo sa abot-tanaw bago nagsimula ang kanilang marahas na sagupaan libu-libong metro pataas sa langit. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa labanan sa kaitaasan sa himpapawid habang si Xiaoyan ay nagsimula na ring gumalaw, ang mga talampakan ng kanyang mga paa ay humakbang sa lupa habang ang kanyang anyo ay naging anino at mabilis na lumubog sa masukal na kagubatan bago kumalas patungo sa kuweba sa ibabaw ng bundok. Makalipas ang ilang sandali, nang dumaan si Xiaoyan sa masukal na kagubatan na orihinal na pinasok ni Yunji at nakita sa kanyang mga mata ang mga walang buhay na katawan ng maraming ranggo na tatlo at higit sa naglalakihang magic beast na nakahiga sa mga pool ng dugo. Ang madugong tanawing ito ay naging sanhi ng pagtama ni Xiaoyan sa kanyang mga labi sa kalupitan ni Yunji at kahit na ang mga bangkay ng magic beast sa lupa ay maaaring may mataas na ranggo na mga magic stone, si Xiaoyan ay walang oras upang maghanap. Mabilis siyang tumalon sa mga katawan na ito bago lumabas sa masukal na kagubatan. Mula sa makakapal na kagubatan, isang napakalaking kuweba ang mabilis na lumitaw sa kanyang linya ng paningin. Battle Through the Heavens. Kabanata 139. Amethyst Lion Birth Essence. Karamihan sa mga magic beast na nagbabantay sa pasukan ng tirahan ay tinapos ni Yunji. Gayunpaman, ang dalawang rank 3 na magic beast sa likod ay buhay pa at hindi mapakali na pinapanood ang matinding labanan sa kalangitan. Ang mga epekto ng labanan na bumagsak mula sa langit ay naging dahilan upang sila ay madapa sa lupa habang sila ay patuloy na nanginginig.
Nakasimangot si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang dalawang ranggo ng tatlong magic beast na ito na nakahandusay sa lupa 10 metro ang layo mula sa pasukan ng kuweba. Mabilis siyang naglabas ng isang bote ng medicinal powder sa kanyang storage ring at ibinuhos lahat iyon sa kanyang katawan. Ang panggamot na pulbos na ito ay maingat niyang ginawa at maaaring itago ang pabango sa kanyang katawan upang maiwasang matuklasan ng mga magic beast na may superior na pangamoy. Pagkatapos lumihis sa makakapal na kakahuyan, umakyat si Xiaoyan patungo sa pasukan ng kuweba, gamit ang mga bato bilang takip. Palihim siyang lumapit sa isang lugar sa itaas mismo ng kuweba at matamang tinitigan ang dalawang nanginginig na magic beast. Huminto siya sandali bago kumuha ng malambot na tela mula sa storage ring para itali sa kanyang mga paa. Nang matapos ang paghahandang ito, huminga ng malalim si Xiaoyan bago biglang tumalon mula sa isang lugar sa itaas lamang ng kuweba. Sumandal siya sa himpapawid at bahagyang bumagsak sa lupa. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga paa sa lupa, iniyuko ni Xiaoyan ang kanyang katawan at biglang bumaril sa loob ng kuweba. Habang nawala ang figure ni Xiaoyan sa kuweba, ang isa sa ranggong tatlong magic beast ay inilipat ang tingin nito. Nang wala itong nakita, medyo hindi ito sigurado habang lumingon ito sa likod ng labanan. Muli, nanginginig ang katawan nito sa ilalim ng labanan sa taas ng langit. Sa pagpasok sa kuweba, napagtanto ni Xiaoyan na ito ay mas maliwanag kaysa sa inaasahan niya. May ilang kulay purple na kristal na nakakabit sa nakapalibot na mga pader ng kuweba. Ang mga piraso ng kristal na ito ay natural na nabuo sa kuweba at magiging lubhang mahalagang dekorasyon sa mundo ng mga tao. Ang malalim at maluwang na loob ng kuweba na pinalamutian ng mga lilang kristal na pirasong ito ay lumitaw na maganda. Nang makita itong natural na nabuong tirahan, napabulala si Xiaoyan. Itong leon na nagkaroon ng katalinuhan ay talagang marunong magsaya sa sarili. Maingat na naglakad si Xiaoyan sa kuweba. Gaya ng inilarawan ni Yunji, walang ibang magic beast sa loob ng kuweba. Habang binabagtas niya ang kuweba, walang ibang ingay kung hindi ang malambot niyang mga yabag. Pagkaraan ng ilang sandali sa mahabang lagusan ng kuweba ay bumungad sa kanyang harapan ang isang intersection na may dalawang landas. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay at tinitigan ang dalawang daanan. Natahimik siya sandali. Sa wakas, binuksan niya ang kanyang hakbang at maingat na naglakad patungo sa daanan sa kaliwa. Ang tunnel na ito ay patuloy na paikot-ikot, na naging dahilan upang si Xiaoyan ay gumawa ng ilang mga pagliko. Habang naglalakad si Xiaoyan sa kuweba, bigla niyang napagtanto na ang temperatura sa paligid ay lalong tumataas. Ang pagiging maingat ni Xiaoyan ay nagtulak sa kanya na ihinto ang kanyang mga yapek. Pagkatapos ay pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at pinagmasdan ang lilang liwanag na nagmumula sa malayong labasan. Hinaplos niya ang kamay at agad na nagpakawala ng mahabang hininga. Ang Dao Qi sa kanyang katawan ay dahan-daang nagsimulang umikot kasama ang wind attribute na Dao Qi na inilagay ni Yunji sa kanyang katawan. Nang kumpleto na ang kanyang paghahanda, nagpatuloy si Xiaoyan sa paglalakad. Nang makitang malapit na sa kanya ang labasan, ginawa ni Xiaoyan ang lahat para mapahina ang tunog ng kanyang mga yabag. Pagkatapos ay palihim niyang inabot ang kalahati ng kanyang ulo at mabilis na inilibot ang kanyang tingin sa maluwang na loob ng kuweba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang nakitang bakas ng magic beast si Xiaoyan nang walisin niya ang kanyang tingin sa buong silid. Kinusat niya ang kanyang mga mata. Muli, pinagmasdan niya ang silid ng ilang sandali bago mapanatag na pumasok. Sinulyapan ni Xiaoyan ang kabuuan ng kuweba habang papalapit siya sa gitna nito. Maya-maya'y dama po ang kanyang tingin sa gitna ng kuweba. Mayroong 1 metrong mataas na parisukat na mesa na parang bagay na nabuo mula sa akumulasyon ng mga batong amethyst sa gitna ng kuweba. Nakapatong dito ang isang bowl ang kulay lila na kasing laki ng ulo ni Xiaoyan. Pagkatapos matitigan ng mabuti ang bowl ang kulay lila, biglang napagtanto ni Xiaoyan na ang init sa loob ng kuweba ay nagmula sa bagay na ito. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay talagang nagtataglay ng napakalaking lakas. Muling lumipad ang kanyang tingin sa kanyang paligid habang may pag-aalinlangan na bamulong. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang Purple Spirit Crystal. Pero bakit hindi uminit ang kristal na ibinigay niya sa akin? Habang nagsasalita siya,
Inilabas ni Xiaoyan ang kristal na hugis rhombus mula sa kanyang dibdib, inilantad ito sa hangin. Sa kabila ng paghihintay ng ilang sandali, ang kristal ay nanatiling malamig na malamig. Inalis ni Xiaoyan ang kristal at may malasnail na bilis, naglakad patungo sa Purple Spirit Rock Table. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang mahinang heatwave na tumama sa kanya, na naging dahilan upang muling ipahayag ni Xiaoyan ang pagkabigla para sa enerhiya ng init na nilalaman ng bagay. Nakayuko, itinoon ni Xiaoyan ang kanyang mga mata sa misteryosong purple na bola. Isang ideya ang sumagi sa kanya at bigla siyang sumigaw sa kanyang puso. Guro, lumabas ka at tingnan kung ano ito. Nang marinig ang sigaw ni Xiaoyan, sa wakas ay lumutang si Yao Lao palabas ng ring. Lumipat ang kanyang tingin sa bowl ang kulay lila at agad na itinaas ang kanyang lumang kilay. Sumilay ang sorpresa sa kanyang mga mata habang mahinang bumantong hininga. Ito. Huwag mong sabihin sa akin na ito ang Amethyst Lion Birth Essence. Maswerteng bata. Nahanap mo talaga ito. Amethyst Lion Birth Essence. Ano iyon? Dahil sa hindi pamilyar na pangalan, napakunot ang noo ni Xiaoyan habang nagtatanong. Ito ay isang mahusay na bagay. Lumulutang si Yao Lao sa hangin, umikot si Yao Lao sa kulay purple na bola habang ini-click niya ang kanyang dila at pinuri. Ang Amethyst Winged Lion ay isang magic beast na may likas na talento. Kung hindi, mahihirapan itong maging ika-6 na magic beast. Kapag ang Amethyst Lion ay mangganganak din ng napakaliit na pagkakataon na siya ay isang napakaliit na klase ng lion. Essence kasama ang baby magic beast. Dahil ang Amethyst Lion Birth Essence na ito ay nanatili sa loob ng sinapupunan ng Lion King sa loob ng mahabang panahon, ito ay naglalaman ng hindi kapanipaniwalang dami ng purong enerhiya. Hanggat nilalamon ng batang Lion King ang Amethyst Lion Birth Essence na ito pagkatapos nitong lumaki sa rank 4 na magic beast, agad itong magiging rank 5 magic beast. Bukod dito, ang lilang apoy sa katawan nito ay magiging mas malakas kaysa sa mga Amethyst Winged Lion na hindi nilamon ang Amethyst Lion Birth Essence na ito. Nang matapos ni Yao Lao ang kanyang paliwanag, sinipsip niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Noon, hindi ko ito nahanap sa kabila ng pagpasok sa 8 kuweba ng Amethyst Winged Lion. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap mo ito. Wow! Masarap ba yan?" Agad na lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyan matapos marinig ang paliwanag ni Yao Lao. Sumugod siya sa mesang batong amethyst at hinawakan ng 2 kamay ang kasamang amethyst. Isang mapang ipang sitsit ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan nang dumampi ang kanyang kamay sa Amethyst Lion Birth Essence. Huminga siya ng malamig na hangin at nagmamadaling binawi ang 2 kamay. Nang mapansin niya ang sunog na mga palad ay dali-dali siyang kumuha ng gamot na panggamot at inilapat iyon. Na may gulat na mukha, sinabi niya. Napakataas ng temperatura. Paano ko ito aalisin? Hahaha, natural na mataas ang temperatura. Bukod pa rito, itong Amethyst Lion Birth Essence ay nakadikit na sa Amethyst Stone Table. Kung gusto mo itong alisin, dapat mong hukayin ito sa kuweba. Tuwang-tuwa si Yao Lao. Hukayin mo. Nang marinig ito, naging pangit ang kulay ng mukha ni Xiaoyan. Itinoon niya ang kanyang tingin sa ilalim ng Amethyst Stone Table na umaabot sa lupa sa hindi malamang lalim. Kung siya lang mag-isa, hindi niya ito mailalabas kahit ilang taon pa siyang maghukay. Nang mapansin na ang tingin ni Xiaoyan ay nakadirekta sa kanya, umiling si Yao Lao at ngumiti. Huwag mo akong tingnan. Maaaring maalis ko ang bagay na ito, ngunit magdudulot ito ng malaking paggalaw na makaakit ng atensyon ng Amethyst Winged Lion sa labas. At saka, kahit na alisin natin ang bagay na ito, hindi mo mabubuksan itong Estestance Lion. Anong ibig mong sabihin? Mabilis na tanong ni Xiaoyan, ayaw mawalan ng kayamanan na nasa harapan niya. Maliban sa paglunok nito ng buo, ang tanging paraan ay ang puwersahang durugan itong Amethyst Lion Birth Essence at anihin ang Amethyst Essence sa loob nito. Ngunit sa ilang kadahilanan, mahirap itong basagin gamit ang panlabas na puwersa. Nangangahulugan ito na ang ibang shell ng bagay na ito ay may isang uri ng kakayahang lumunok. Anumang pag-atake nito ay malalamon. Ikinaway ni Yao Lao ang kanyang kamay at nagpaliwanag. Isubo mo ng buo.
Kumaibat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang kulay purple na bola na kasing laki ng ulo niya. Kalimutan ang tungkol sa mataas na temperatura nito, ang laki nito ay nangangahulugan na hindi ito malalamon ni Xiaoyan kahit na iniunat niya ang kanyang lalamunan hanggang sa mabali ito. Anong magagawa natin? Dahil hinahanap mo ito noon, dapat may alam kang paraan, di ba? Pagkaraan ng ilang sandali, may naisip si Xiaoyan at inikat niya ang kanyang ulo upang tanungin si Yao Lao. Sa katunayan, ang pag-asa lamang sa malupit na puwersa ay hindi magbubukas ng bagay na ito. Isa lamang ang makakamit nito. Mahiwagang sabi ni Yao Lao. Ano ito? Nagmamadaling tanong ni Xiaoyan, puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata. Hahaha. Ngumiti si Yao Lao at biglang inilipat ang kanyang tingin sa rhombus crystal na suot ni Xiaoyan sa kanyang leeg. Itong kristal. Hindi. Ang ibig mong sabihin ay purple spirit crystal. Natahimik si Xiaoyan bago siya natauhan. Tama. Ang purple spirit crystal lang ang makakabasag ng bagay na ito. Tumanggo si Yao Lao, labis na nasiyahan sa reaksyon ni Xiaoyan. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Hanapin natin ang Purple Spirit Crystal. Nang marinig ang mga salita ni Yao Lao, tumalikod si Xiaoyan at tumakbo. Ang Purple Spirit Crystal ay halatang wala sa lugar. Dapat nasa kabilang lagusan. Oh, tama. Nakalimutan kong balon ka na dahil may Amethyst Lion Birth Essence, kung gayon. Dapat mayroon ding batang Amethyst Winged Lion. Lumulutang sa likod ni Xiaoyan, nakangiting sabi ni Yao Lao. Biglang huminto ang nagmamadaling yabag ni Xiaoyan at kumaibat ang gilid ng kanyang mga mata. Maya-maya, marahas niyang sinabi. Kalokohan. Kung ito ay maglakasloob na hadlangan ako, papatayin ko ito. Hindi ako naniniwala na ito ay kasing agresibo ng nasa labas. Dahil doon, mabilis na tumakbo palabas ng kuweba si Xiaoyan. Gaano kalakas ang loob? Nakangiti si Yao Lao habang pinagmamasdan ang likod ni Xiaoyan. Kaagad, idinagdag niya. Pero sobra mong tinatansya ang iyong mga kakayahan. Hahaha. Nang matagumpay na nakalabas si Xiaoyan sa tunnel, tumalikod siya at tumakbo patungo sa kabilang lagusan. Dahil alam niyang may batang Amethyst Winged Lion, naging maingat si Xiaoyan. Sa kanyang paglalakad, hindi man lang siya nang ahas na sapakin ang mga bato sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali sa kahabaan ng lagusan, lumaki ang paningin sa kanyang harapan. Mahigpit na samando si Xiaoyan sa pasukan ng kuweba habang dahan-dahan niyang iniskan ang loob ng kuweba na natatakpan ng amethyst stone. Nang makarating sa gitnang bahagi ng kuweba ang nagskan niyang mga mata ay unti-unti itong huminto. Dito, isang maliit na laki ng Amethyst Winged Lion ang nakahiga sa lupa sa isang gumagapang na posisyon at tahimik na natutulog. Nang makita ang natutulog na maliit na laki na Amethyst Winged Lion, nilunok ni Xiaoyan ang kanyang laway at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hahaha. Ang batang halimaw na ito ay rank 3 pa lang. Sige na. Sa likod niya, ang pabirong boses ni Yao Lao ay tahimik na tumunog. Battle Through the Heavens. Kabanata 140. Pagkuha ng Amethyst Essence. Rank 3. Nang marinig ito, pinunasan ni Xiaoyan ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Kahit na may Daoqi na iniwan ni Yunji sa kanyang katawan, hindi niya magagawang tapusin ang batang Amethyst Winged Lion na may abnormal nitong depensa. Mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga kilay, tinitigan ni Xiaoyan ang batang Amethyst Winged Lion na nakahiga sa lupa. Matapos mag-alala sandali, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Yao Lao at sinisiyasat. Bakit hindi pinapatay ng guro ang maliit na bagay na iyon? Sinabi ko na noon na kapag nakapasok ka sa Magic Beast Mountain Range, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Maliban kung ito ay dumating sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan, hindi kita tutulungan. Ngumiti si Yao Lao habang marahang umindayog sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Kalokohan, wala kang puso. Kumaibat ang mga talukap ni Xiaoyan habang itinuturo niya ang kanyang gitnang daliri kay Yao Lao bago walang magawang mamulong. Hindi ako naniniwala na hindi ko ito maaalis. Wala ka talagang balak na direktang subukang tapusin ito, di ba? Maaaring hindi masyadong malaki ang lalaking iyon, ngunit pagdating sa lakas ng pakikipaglaban,
isa ito sa pinakamalakas sa rank 3 magic beasts. Sa maliit mong katawan, kahit na ginamit mo ang de-rank daw technique, mahihirapan ka pa ring patayin ito. Sabi ni Yao Lao, may babalang tono sa kanyang boses. Kukunin ko lang siya kung ako ay isang tulala. Sumando si Xiaoyan sa isang batong pader at umupo. Mula sa kanyang singsing na imbakan, naglabas siya ng maraming bagay at sinimulang baklatin ang mga iyon. Sa wakas, kumuha siya ng isang maputlang purple na prutas at isang bote ng berdeng likido. Purple smoke fruit. Nang makita ang maputlang purple na prutas sa kamay ni Xiaoyan, mahinang sinabi ni Yao Lao. Hahaha. Mukhang nasanay ka na talagang maalala na gustong-gusto ng isang uri ng apoy na magic beast ang bagay na ito. Ang purple smoke fruit ay isang espesyal na prutas na matatagpuan sa Magic Beast Mountain Range. Dahil ang prutas na ito ay naglalaman ng kaunting enerhiya ng apoy sa loob nito, ito ay lubos na minamahal ng maraming uri ng apoy na magic beasts. Hindi pinansin si Yao Lao, muling tinanggal ni Xiaoyan ang isang buwang na tubo na may kristal na karayom at idinikit ito sa bote ng berdeng kulay na likido. Pagkatapos, kinuha niya ang ilang berdeng likido at maingat na itinurok ito sa prutas. Sa isang bahagyang pagpisil, ang berdeng kulay na likido ay ibinuhos sa prutas. Oh, iniisip mo bang gumamit ng lason? Ang amethyst winged lion na iyon ay may napakalakas na kaligtasan sa sakit. Sa mga lason na nilikha mo, sa tingin mo ba ay maaari mo itong maging sanhi ng pagbagsak? Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, hindi naiwasang magtanong ni Yao Lao na may kaina-hinalang tono. Sino ang nagsabi na ito ay lason? Dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang bibig at nanginginig na tumawa. Ito ay isang malakas na laxative na aking nilikha. Hanggat ito ay kinakain nito, sigurado ako na ito ay kailangang pumunta sa banyo ng walang tigil kahit gaano pa kalakas ang kanyang immunity. Hahaha. Para isipin na nasa iyo pa rin ito. Ngunit hindi mo dapat maliitin ang katalinuhan ng isang rank 3 magic beast. Maaaring hindi ito kasing talino ng nasa labas ngunit ang katalinuhan nito ay isang bagay na hindi maikukumpara sa isa o dalawang magic beast. Hindi ito kakain ng mga bagay na hindi alam ang pinagmulan. Nag-thumbs up si Yao Lao kay Xiaoyan bago nagsalita. Hindi ba ito kinakain? Haha. Wala sa kanya iyan. Kahit paano ito ilagay, ang isang hayop ay isang hayop. Ngumisi si Xiaoyan at naglabas ng isa pang bote ng kulay pulang likido mula sa kanyang storage ring. Nang buksan niya ito, lumulutang ang isang napakabangong halimuyak na naging sanhi ng pag-alog ng tiyan. Nang magsimulang kumalat ang amoy, nagmamadaling pinalitan ni Xiaoyan ang takip at palihim na sinabi. Ito ang likido mula sa isang anorexia flower. Hanggat ito ay ipinasok sa purple smoke fruit, hindi ako naniniwala na ang maliit na hayop na iyon ay makakalaban sa pang-akit ng pagkain. Habang pinapanood si Xiaoyan na paulit-ulit na kumukuha ng mga bagay mula sa kanyang storage ring, si Yao Lao ay medyo hindi nakaimik. Ang mga kagiliw-giliw na pagpipilian ni Xiaoyan sa pagdadalisay ng gamot ay parehong nakakatawa at nakakainis. Bahagyang naanod ang kanyang katawan at muling nagtanong. Kahit nakainin nito ang prutas, mabibigo ang iyong plano kung lalabas ang bitukan nito rito. Napatingin ako sa loob at wala akong nakitang maruming dumi ng magic beast. Bukod pa rito, hindi ko ito nakita kahit saan pa sa daan dito. Sa tingin ko, ang amethyst winged lions ay may ugali ng kalinisan. Isang magic beast na talagang partikular sa kalinisan. Kakaiba. At, mangyaring itigil ang pagtatanong. Ang planong ito ay isa lamang ang prompto na pag-iisip, kaya't mahirap bang maging perpekto o hindi. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga tanong ni Yao Lao habang inilipat niya ang mga 7 o 8 tubo ng berdeng kulay na likido bago idagdag ang anorexia flower juice. Saka lang siya tumigil. Inihagis niya ang mabibigat na prutas sa kanyang kamay at ngumiti. Sa sandaling ibinalik niya ang lahat sa kanyang storage ring, marahan niyang inilagay ang purple smoke fruit sa pasukan ng kuweba. Inilagay ni Xiaoyan ang prutas ng maayos at tumalon mula sa lupa. Bumaril ang kanyang katawan patungo sa kisame ng lagusan. Gamit ang matinding suction force sa magkabilang kamay, mariin niyang ipinako ang katawan sa batong pader. Halos kaagad pagkatapos mailagay ang purple smoke fruit sa pasukan ng kuweba,
dahan-daang lumabas ang isang mabangong amoy. Sa tulong ng hangin, nagsimulang kumalat ang amoy na ito sa kuweba. Kumaibat ang ilong ng maliit na amethyst-winged lion habang humihigop ito ng malalim. Nang pumasok ang unang simoy sa tiyan nito, isang malalim na ingay ang narinig mula sa tiyan ng batang amethyst-winged lion. Dahan-dahan nitong idinilat ang mga mata ng hayop at iniling ang malaking ulo sa paligid ng maluwang na kuweba, hinahanap ang pinanggagalingan ng halimuyak. Matapos ang paghahanap sa ilang sandali, sa wakas ay natagpuan ng batang amethyst-winged lion ang target. Tamad itong tumayo at nagpakawala ng mahinang dagandong mula sa napakalaking bibig nito bago bumukas ang mga hakbang at naglakad patungo sa pasukan ng kuweba. Pagdating sa pasukan ng kuweba, nasagot ng ilong ng batang amethyst-winged lion ang purple smoke fruit. Kaagad, inangat nito ang kanyang ulo at tumangay ng alertong tingin sa paligid. Pagkatapos ay pinahabal nito ang malaking paa at marahang hinawakan ang purple smoke fruit. Ilang saglit na katahimikan, kinaway nito ang buntot, tumalikod at umalis. Sa isang maliit na bitek, pinanood ni Xiaoyan ang batang amethyst-winged lion na tumalikod para umalis at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa pagkabigo. Tila mas mataas ang pagkaalerto nitong munting bagay kaysa sa naisip niya. Habang nagpaplano si Xiaoyan na mag-isip ng isa pang plano, ang batang amethyst-winged lion na lumakad ng halos kalahating distansya sa lugar na pinagpahingahan nito ay biglang tumalikod. Tumakbo ito patungo sa kinaroroonan ng purple smoke fruit, iniunat ang dila at nilamon ito. Nang makita ang pagkilos nito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Bamulong siya. Kalokohan. Kahit ako muntik na akong kainin. Alam kong kakainin mo. Pagkatapos kumain ng purple smoke fruit, ang batang amethyst-winged lion ay muling humiga sa magandang lupa na gawa sa amethyst stone. Ilang saglit pa, bigla itong napatayo habang ang sikmura ay nagmumula sa sikmura. Inilibot nito ang tingin sa loob at sa ilalim ng nakakagaan na tingin ni Xiaoyan, sa wakas ay tumakbo patungo sa pasukan ng kuweba at palabas ng tunnel sa sobrang bilis. Nagtagumpay ito. Nang makitang nawala ang batang amethyst-winged lion, hindi napigilan ni Xiaoyan na mapaiyak. Siya ay tumalon pababa mula sa kisame at sinasamsam bawat minuto, nagmamadaling pumasok sa loob ng kuweba na natatakpan ng mga batong amethyst. Nakatayo sa loob ng kuweba, inilabas ni Xiaoyan ang kristal na nagsisimula ng uminit. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay at ginamit ang temperatura nito bilang indicator ng direksyon, dahan-daang gumalaw sa yungib na puno ng mga batong amethyst. Pagkatapos ng mahabang panahon na paikot-ikot sa kuweba, sa wakas ay huminto ang mga yapot ni Xiaoyan sa lugar kung saan nagpahinga ang batang amethyst-winged lion. Bahagya niyang ibinaba ang katawan at inabot ang kamay, bahagyang kinatok ang 10 batong amethyst na malapit sa kanya. Nang kumatok ang kanyang daliri sa isang batong amethyst na nakasandal sa isang tabi, agad itong naglabas ng hamkag na tunog. Bahagyang nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang tunog. Sa sobrang bilis, hinagilap niya at hinayla ang slate. Isang lilang liwanag ang sumabog, na pinilit si Xiaoyan na dali-daling ipikit ang kanyang mga mata habang ang liwanag ay tumatagos sa kanyang mga mata. Matapos maghintay na hamupa ang sakit sa kanyang mga mata, muling unti-unti itong binuksan ni Xiaoyan. Tumama ang tingin niya sa maliit na butas. Sa loob nito ay isang sukat ng kamao na kulay lila na espiritong bato na kakaibang matalim. Isang maliwanag na liwanag ang dam alloy sa ibabaw ng kulay purple na spirit stone, na nagbigay dito ng magandang hitsura. Sa paglitaw ng matalas na kulay purple na spirit stone na ito, ang kristal sa kamay ni Xiaoyan ay naging kasing init ng apoy. Kaagad, si Xiaoyan ay nagmamadaling inimbak ang kristal sa singsing at maingat na kinuha ang kulay purple na spirit stone mula sa loob ng maliit na butas at inilagay din ito sa storage ring. Nang makuha ang purple spirit crystal, ibinalik ni Xiaoyan ang butas sa orihinal nitong kondisyon. Kasunod niyon, bumangon siya at nagmadaling tumakbo patungo sa labasan ng lagusan. Nagpatuloy siya sa pagtakbo sa mahabang lagusan at sa wakas ay narating niya ang intersection. Nakatayo doon si Xiaoyan at alertong iniskan ang kanyang paligid. Isang nakatutuwang kaligayahan ang bumungad sa kanyang mukha nang muli siyang sumugod ng buong lakas patungo sa kuweba na patungo sa kinaroroonan ng Amethyst Lion Birth Essence. Matapos tumakbo ng mahabang panahon,
isang pamilyar na pasukan sa kuweba ang lumitaw. Nagmamadaling itinigil ni Xiaoyan ang kanyang pag-abante at maingat na sinuri ang loob ng kuweba bago mapanatag na pumasok dito. Binilisan niya ang takbo patungo sa stone table kung nasaan ang Amethyst Lion Birth Essence at matako na tinitigan ang bowl ang kulay purple. Sa loob nito ay isang malaking halaga ng enerhiya na sapat upang matulungan ang batang Amethyst Winged Lion na ma-promote ng isang ranggo. Kahit na hindi niya makuha ang lahat ng ito ay sapat na upang itaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng ilang mga bituin. Nang maisip ang napakagandang epekto ng bagay na ito, bahagyang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Pinisil niya ang kanyang kamay dahilan upang lumitaw sa kanyang palad ang matalim na purple spirit crystal. Nilunok ang kanyang laway, tinitigan ni Xiaoyan ang bilog na bola na kulay lila at sinabi ang kawalan ng katiyakan sa kanyang puso. Huwag ko na lang ba itong dudurugin? Sa tingin ko, hindi ko pa nasusubukan. Ang hindi tiyak na boses ni Yao Lao ay tumunog mula sa loob ng ring. Kung may nangyaring masama, susundan kita. Ang hindi tiyak na boses ni Yao Lao ay agad na naging sanhi ng pagkataranta ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na mag-isip pa. Hinawakan niya ng mahigpit ang purple spirit crystal at marahas na itinutok ito sa bowl ang kulay lila. Crack! Kumatok ang purple spirit crystal sa dulo ng bilog na bola. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang crack line ang lumabas dito. Ilang sandali pa, kumalat ang crack line at naputol ang bola sa isang putok. Kaagad pagkatapos na masira ang Amethyst Lion Birth Essence, nagsimulang umagos mula rito ang isang kulay lila na likido, na nabasa ang kalahati ng mesang bato. Bilasan mo, bilasan mo. Gamitin ang bote ng jade para itabi ang kulay purple na likido. Ito ang Amethyst Essence. Pagtingin sa likidong umaagos, nagmamadaling sumigaw si Yao Lao. Habang humihina ang boses ni Yao Lao, si Xiaoyan, na nakaramdam ng matinding sakit sa puso, ay mabilis na naglabas ng ilang bote ng jade mula sa loob ng storage ring at ginamit ang lahat ng kanyang pagsisikap na ibuhos ang lilang likido sa mga ito. Kahit na ang panlabas na shell ng Amethyst Lion Birth Essence ay sobrang init, ang likido sa loob nito ay hindi normal na mainit. Sa kabila ng malaking sukat ng panlabas na shell, ang dami ng mainit na lilang likidong ito ay nagbigay daan lamang kay Xiaoyan na mapuno ang 6 na bote ng jade. Matapos ihulog ang huling patak ng Amethyst Essence sa bote, sinulyapan ni Xiaoyan ang likidong natapon sa ibabaw ng stone table. Napaawang ang bibig niya sa sakit na nararamdaman. Tinitigan niya ito saglit bago siya biglang sumuntok sa stone table at dinilaan ang lahat ng Amethyst Essence sa maliliit na depression sa table sa ilalim ng gulat na ekspresyon ni Yao Lao. Kalokohan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sa pagtingin sa ugali ni Xiaoyan, ginaya ng walang imak na si Yao Lao ang wika ni Xiaoyan habang ang isang sumpa ay sumabog mula sa kanyang bibig.